Si Duo Yuwang ay isang 30 taong gulang na goalkeeper ng isang minor league soccer team na Daxiang, na hindi pa nagkakaroon ng isang magandang karera. Sa mga lumipas na taon, may kinagat siya na kalaban at siya ay natanggal sa laro dahil dito. Naglaro siya sa team ng mga babae habang nagpapanggap na isang babae. Nagtrabaho din siya bilang isang human sushi plate, at nagmodel din siya na walang damit sa mga painters. Nang tinawagan siya ni Mr. Jin na kumain kasama siya, akala ni Duo na kukunin siya nito na maglaro sa mas matagumpay na team, pero ito pala ay kabaliktaran, dahil gusto ni Mr. Jin na bayaran siya para ipatalo niya ang sunod nilang laro, pero tinanggihan niya ang alok ng matanda at sinabi niyang hindi niya daw gusto ang manloko, at dahil dito sinabi niya na hindi niya daw papaiskorin ang kalaban nila kahit isang goal. Okay. Subalit nang ang araw ng laban ay dumating na, si Duo ay nagyabang agad at naging kampante ng mas alaw niya ang unang tira ng kalaban, at dahil dito ang mga kalaban ay nakascore ng 5 laban sa kanya. At sa sobrang tuwa ng mga kalaban nila ay tinatapon nila siya sa taas na parang siya ang nagpanalo sa kanila. Pagkatapos matanggal sa team, ang malungkot na si Duo Yu ay ayaw umalis sa kanyang apartment, pero ang kanyang teammate at best friend na si Qiang Zuang ay binisita siya at hi nila siya para lumabas para kausapin ang coach nila, at pinangako niyang makukuha niya ulit ang trabaho niya. Pero ang plano niya ay hindi nangyari at ang coach nila ay hindi interesadong kunin ulit si Duo, at naisip niya na mas magaling pa daw ang aso niya na goalkeeper kesa sa kanya. Tinakot naman siya ni Qiang Zuang na aalis daw siya kung hindi niya pababalikin si Duo. Ang coach ay tumawa lang dito at pinaalis siya. Ikinukonsidera niyang magandang bagay ito para sa team kung mawawala silang dalawa. Sa kanilang daanan pauwi, nang hininto nila ang sasakyan sa traffic light, isang kupal na lalaki ang nagpanggap na nabangga daw siya nila. At dahil ayaw niyang umamin na siya ay umaakting lang, siya ay binuhat ni Duo at Qiang Zuang, at ilang beses na inuntog sa sasakyan at ginamit din nila siyang panlinis sa salamin ng sasakyan. Sunod bigla na lang isang babae na may pangalang si Yazo ang nakakita sa kanila at tinawag silang mga bullies. Ni-record niya ang lahat gamit ang telepono niya at nagtawag din siya ng marami pang tao para maging saksi. Hindi niya pinaniwalaan ang kwento ng dalawa dahil nahuli niya daw sila sa akto. Dahil dito ang dalawa ay nakulong at ang nagbayad sa piyansa nila pareho ay si Mr. Jin, kung saan sinabi niya kay Duo na hindi talaga siya parte ng soccer business at ang kanilang pagkikita daw nung isang araw ay isa lamang na test. Dinala niya sila sa opisina niya at pagkatapos niyang sabihan si Qiang Zuang na maghintay sa labas, pinakilala niya si Duo kina Mr. Yin at Mr. Lei ng Guangming Trust Fund. Pinaliwanag ng 3 lalaki kay Duo na ang kanyang lolo daw ay mayroong kapatid na lalaki na lumaya sa pamilya nila at nawalan na ng kontak, kaya inisip na ng lahat na patay na siya, pero ang katotohanan ay namatay lamang siya nung 1 buwan. Si Duo daw ay ang nag-iisa lamang na tagapagmana ng mga kayamanan niya, pero bago niya daw makuha ang pera, ay kailangan niya muna daw pumasa sa isang test, kung saan pinaliwanag ng kanyang lolo sa pamamagitan ng isang video bago siya namatay. Ayon sa kanya, kailangan daw ni Duo gastusin ng 1 bilyong yuan sa loob lamang ng 1 buwan, at kung siya daw ay magtagumpay, ay makukuha niya na lahat ng kayamanan ng lolo niya na 30 bilyon yuan. Subalit merong mga kondisyon, ang pera daw ay dapat gastusin ng legal, hindi siya pwedeng magkaroon ng mga ari-arian pagkatapos ng buwan, hindi siya pwedeng magbigay ng pera sa mga charity, lahat ng pera ay kailangan lamang gastusin sa sarili niya, pwede daw siyang kumuha ng 100 tauhan niya pero kailangan niya daw tanggapin ang serbesyo nila, hindi siya pwedeng sumera ng mga bagay tapos babayaran niya, hindi siya pwedeng bumili ng mga gamit na sobra sa presyo nila, at ang panghuli ay hindi niya pwedeng sabihin kahit kanino ang tungkol sa test. Kung sakali daw na ang apo niya ay hindi kayang magawa ang test, ay meron lamang daw siyang 2 opsyon na pwedeng pagpilian. Una, pwede siyang kumuha ng 10 bilyon at umalis na parang walang nangyari, kung saan ang ibang natirang pera ay mananatili sa trust fund na pwedeng gamitin ni Mr. Yin at Mr. Lei, o pangalawa, ay tanggapin niya ang challenge kung saan wala siyang makukuha kung matalo siya. Tinanggap ni Duo ang challenge, kaya sinabihan siya ni Mr. Jin na pagmamasdan niya daw siya sa susunod na buwan para siguraduhin na susundin niya ang mga rules at inassign niya din sa kanya ang isa sa mga accountant ng kumpanya para i-record ang mga gastos niya. Ang accountant ay lumalabas na si Yazo, na ayaw magtrabaho sa kanya pagkatapos ng mga nakita niya sa daan, pero hinihire pa rin siya ni Duo bilang ganti niya sa kanya pagkatapos niya siyang ipakulong. Pagkatapos, kinuha ni Duo Yu si Qiang Zuang at pumunta sila sa vault para makita ang pera,
kung saan muntik na silang himatayin nang makita nila ang maraming pera sa kwarto. Paglabas nila ng bangko, sinimulan agad ni Duo gumastos sa pamamagitan ng pag-hire niya sa lahat ng mga gwardiya ng bangko at pinangakuan sila ng mataas na sahod. Pagkatapos magrenta ng mga kotse, si Duo ay pumunta sa dati niyang team sa soccer at sinabihan niya sila na rerentahan niya daw sila at ang isang team galing sa Major League na ang Hengtai, para maglaro sa hinaharap pagkatapos niya daw ayusin ang buong stadium. Ang team ay hindi naniwala na mayaman na siya ngayon at tinawanan lang siya, kaya para patunayan ito, si Duo ay nagtawag ng isang excavator para magtapon ng mga pera sa gitna ng soccer field. Sunod ang buong team ay sumama kay Duo sa mga sasakyan, pero nung umalis na sila, siya ay bumiyahe kasama si Shiazo sa sasakyan para subukang lumandi sa kanya, pero sinabihan siya nito na may boyfriend na daw siya, na isang orator at educator na nagtuturo tungkol sa pagpapakalat ng positive energy at wala siyang pakialam sa pera. Ilang sandali mamaya, sila ay dumating sa isang mamahaling hotel na kailangan ng membership, pero kinausap lamang ni Duo ang manager at inofferan siya ng extra na pera para payagan sila na rentahan ang buong hotel sa loob ng isang buwan, at nang makita niya ang malaking halaga ng pera, tinanggap ito ng manager bago niya sila dinala sa dining room para sa isang kainan. Lahat ng ito ay nasa loob pa rin ng rules ng challenge, dahil si Duo ay pwedeng bumili ng mga gamit para sa mga empleyado niya at nirerentahan niya din ang buong team. Sa gitna ng kainan, in-announce ni Duo Yu na magbubukas daw siya ng bagong investment company at ang magiging CEO daw nito ay si Qiang Zuang, kung saan na-touched naman dito, pero hindi niya alam na sinadya talaga ni Duo pumili ng hindi matalino para mawalan siya ng pera. Simula dito, si Duo ay gumagastos lang ng pera hanggat pwede, mula sa $1 milyong na gupit hanggang sa pagrenta ng mga damit, kagamitan, at mga sasakyan, kung saan kinalito ni Shiazo dahil mas mura daw kung bibilhin ang mga ito. Sinabi din niya na sa ginagawa niya ay mauubos ang pera niya sa loob lamang ng kalahating taon, kung saan mabilis para sa kanya, pero mabagal naman ito para kay Duo, pero hindi niya ito pwedeng sabihin sa kanya. Sa mga sandaling iyon, ang boyfriend ni Shiazo na si Janen Liu ay dumating para sunduin siya sa kanyang lecture tungkol sa hindi pagpapaalipin sa pera. Pagkatapos niyang tanggihan ang inumin na inalok sa kanya, sinabi niya kay Duo ang tungkol sa kanyang lecture, na nakakalungkot na hindi pa daw nakakabenta ng tiket. Si Duo Yu ay kumuha ng pera sa kanyang safe at binili niya lahat ng tiket para sa team niya, na agad naman tinanggap ni Jinnan. Ininom niya din ang alak na inaalok sa kanya kahit na hindi siya umiinom at inoffer niya din ang serbisyo niya bilang isang gardener, kung saan tinanggap naman ni Duo. Dahil dito, si Shiazo ay nagalit dahil hindi daw siya tulad ng inakala niya at nakipag-break na siya kay Janen. Ilang oras mamaya, si Duo ay nagkaroon ng unang meeting niya sa kanyang bagong investment company at inutusan niya sila na mag-invest sa ilang mga sunset industries na pwedeng mag-shutdown kahit anong oras simula ngayon. Sunod nito, isang baliw na lalaki ang sumubok na humingi ng pondo para sa kanyang kakaibang imbensyon, na isang machine na pwede kang lumangoy sa lupa. What? Binigyan naman siya ni Duo ng pera at tinanong niya din ng iba kung meron din daw ba silang pangarap, para mapundohan niya din sila kahit paanong klaseng kalukuhan ito. Sa sunod na araw, habang si Duo ay minamasahe, ang nagmamasahe na si Shasha ay sinubukang umiskor sa kanya at hindi siya pumapayag ng hindi. Habang kino-corner niya si Duo sa statwa, ay bigla na lang dumating si Shiazo para paalalahanan siya sa sunod niyang meeting, at naligtas siya sa tamang oras. Sinamahan nila si Mr. Yin at Mr. Lei sa isang golf field, kung saan gagamitin ang team niya para mag-training. Dito nakita niya si Shasha at nadiskubre niya na siya pala ay inutusan ni Mr. Yin at Mr. Lei para manmanan siya at gumawa ng paraan para matalo siya sa challenge. Inimbitahan ni Duo ang dalawa na kumain pero dahil ayon sa rules ay pwede niya lang gastusan ang mga empleyado niya at ang mga gastusin ay galing lamang dapat sa bulsa niya, kaya binigyan niya ang dalawa ng cup noodles. Nabanggit ng isa sa kanila ang ilan sa mga philosophy ng isang sikat na businessman na si Mr. Lafitte, kaya naisip ni Duo na gumastos ng napakalaking pera para dalhin siya sa China at kumain kasama siya.
Kasama si Xiaozu bilang isang interpreter, tinanong ni Duo si Lafitte na sabihin sa kanya ang tungkol sa mga kabiguan niya sa investment na naranasan niya dahil daw gusto niyang magkaroon ng klase tungkol sa business failures. Si Lafitte naman ay nainsulto sa request niya, dahil nagtuturo lang daw siya sa mga tao para maging successful, at umalis na hindi man lang tinikman ang pagkain niya. Si Xiaozu ay nagalit din kay Duo dahil sa pagiging bastos niya at umalis din. Pero sinundan niya siya gamit ang sasakyan niya habang pinapakinggan niya siya na nagkwekwento tungkol sa kung paano daw siya tinaguri ang Black Widow ng investment world dahil daw lahat ng kumpanyang pinagtrabahuhan niya ay nag-bankrupt. Isang katotohanan na hindi niya daw nilalagay sa resume niya dahil iniisip niya na siya ay masisante. Ikinonsidera naman itong magandang bagay ni Duo Yu, at sinabi niyang habang tinatawag siya ng ibang kumpanya na Black Widow, para sa kanya, siya pa rin ang mascot ng kumpanya niya. Si Duo Yu ay nagpatuloy lang sa paggastos ng pera sa kahit anong paraan, kumuha siya ng mga katulong kahit na sa mga maliliit na bagay na ginagawa niya. Subalit ang mood niya ay nagbago nang marinig niya na lahat ng investment niya na sinadya niya talaga na mabigo ay naging matagumpay pala at mas lalo pang dumami ang pera niya. Pagkatapos niyang paalisin ang mga empleyado niya, si Duo ay nagwala sa kwarto at naiinis sa swerte niya. Nakita sa TV ni Mr. Yin at Mr. Lei ang balita at tinawanan nila si Duo Yu dahil sa pagiging mahina niya sa challenge. Pagkatapos managinip tungkol sa pagsunog niya ng pera at pagkita nila ng lolo niya, si Duo Yu ay ginising ni Qiang Zuang, na gusto siyang ipakilala sa dati niyang kaibigan na gusto daw sumali sa team kung pwede pa. Nang makita ni Duo Yu ang lalaki na may masamang mata at mumurahing damit, agad niya itong tinanggap at pinasali sa team. At bilang pasasalamat sa kanya, nangako si Qiang Zuang na magtatrabaho daw sila ng maigi para balang araw daw sila ay magse-celebrate na may mga paputok, na nagbigay naman kay Duo ng isang ideya. Samantala, ginugunita ni Xiaozu ang birthday niya ng mag-isa sa kanyang apartment sa pamamagitan ng isang maliit na cake na binili niya nang bigla na lang dumating si Janen. Pagkatapos ibigay sa kanya ang bulaklak, kinuha niya ang cake ni Xiaozu at kinain niya nang hindi man lang humihingi ng pahintulot sa kanya habang sinasabi niya na meron daw siyang ideya para sa isang libro sa isip niya at gusto niya daw na tulungan niya siya na humingi ng pondo kay Duo Yu. Sumagot naman si Xiaozu sa pamamagitan ng paghampas ng cake sa mukha niya bago niya siya pinaalis at pinuntahan niya si Duo para sa isang business matters. Pero hindi siya pinasalita ni Duo Yu tungkol sa trabaho sa gabing iyon, at pinakita niya lang sa kanya ang sorpresa na hinanda niya para sa kanya, na 1,000 mga paputok na lumiwanag sa buong syudad. Nang mabanggit ni Xiaozu ang kanyang birthday, hindi ito alam ni Duo Yu at nagpanggap lang siyang regalo niya daw sa kanya ang mga paputok. Pero kahit na natouched siya sa ginawa niya, sinabi pa din sa kanya ni Xiaozu na hindi sila pwede mag-date kasi sila ay galing sa magkaibang mundo, at nakikita niya lang siya bilang isang uncle o isang kapatid. Sa sunod na araw, napansin ni Xiaozu ang mga poster ng mukha niya na kumakalat sa buong syudad na nilagay ni Duo Yu para kumbensihin siyang bigyan siya ng tsansa. Meron ding mga advertisement sa mga TV at radyo na nagsasabi ng pareho. Dahil dito lahat ng atensyon ng publiko ay napunta kay Xiaozu, kung saan sinusundan nila siya at nagpapapicture sa kanya. Tinawagan niya si Duo para ayusin ang problema pero inimbitahan niya lang siya sa isang concert imbes na pakinggan siya. Kaya binaba ni Xiaozu ang telepono at sumakay ng taxi para puntahan siya habang tinatago niya ang mukha niya. Nang huminto ang driver sa traffic light, ang parehong kupal na lalaki sa umpisa ng pelikula ay nagpakita na naman at nagpanggap ulit na nabangga siya, kung saan na-realize ni Xiaozu na hindi pala nagsisinungaling si Duo Yu dati. Dahil dito nagbago na ang pagtingin niya kay Duo at nang dumating siya sa hotel ay tinanggap niya na ang imbitasyon niya sa concert, at sinabi niyang gusto niya daw siyang makilala pa ng mabuti. Ang concert pala ay lumalabas na isang privado sa hotel at ang paboritong singer ni Xiaozu. Pagkatapos sumayaw at magpa-picture sa kanya, dinala ni Duo Yu si Xiaozu sa labas para sa isang hapunan. Sunod sila ay naglaro ng soccer kasama ang ibang mga bata sa park at naglakad sa tabi ng ilog ng magkasama. Samantala, tinawagan naman ni Mr. Yin at Mr. Lei si Janen at hiner nila siya para tulungan sila na matalo si Duo Yu sa challenge. Sa ibang lugar si Duo Yu ay mas lalong na-stress nang makita niya ang soccer team niya na nagpa-party imbes na mag-training, at nang sabihan siya ni Qiang Zuang na kumita daw ulit ang kumpanya nila ng 1 bilyon. Pagkatapos niya suntukin ang kaibigan niya, si Duo Yu ay tumalon sa swimming pool para pakalmayan ang sarili niya at habang inaalala niya lahat ng mga natutunan niya hanggang ngayon, ay nakakuha ulit siya ng isang ideya.
Pagkatapos niyang makuha ang pahintulot ni Mr. Jin, siya ay nagpresenta sa isang mall at in-announce niya ang bago niyang project na Fat Insurance Program kung saan kailangan mo lang magbayad ng ₱1 at babayaran ka ng kumpanya pabalik ayon sa timbang na nabawas mo sa katawan mo. Ang programa ay matagumpay, kung saan ikinagalit ito ni Mr. Yin at Mr. Lei pero wala silang magawa tungkol dito dahil ipinaliwanag ni Mr. Jin na ang insurance daw ay isang legal na business at ang ginawa ni Duo Yu ay hindi isang charity. Maraming tao ang sumali sa programa at nagsimulang mag-exercise sa buong syudad, at minsan kasama mismo nila si Duo Yu. Ang mga gym ay punuan, at ang mga tao din ay gumagamit ng iba pang paraan tulad ng hagdanan at kahit na ang machine na pwedeng lumangoy sa lupa. What? Dahil sa proyektong ito si Duo Yu ay ginawaran ng award na Humanitarian of the Year, at nang umakyat siya sa stage para tanggapin ito, sinabi niya na hindi niya daw ito ginagawa para tumulong sa mga tao kundi dahil daw sa pera. Pero hindi naman siya sineryoso ng mga tao. Nang sa wakas ang araw ng soccer match ay dumating na, ang mga players ng Hengtai team ay nangakong na magbe-break daw sila ng record at mag-i-score daw sila ng 10 o mas mataas pa na score. Halos lahat ng mga tao sa stadium ay nag-cheer sa kanila, habang ang Dakshang naman ay meron lamang isang maliit na lugar ng mga fans, pero nagawa pa rin nilang talbugan ang kalaban nila nang dumating sila habang sakay ng mga helicopters. Nang nagsimula ang laban, agad na nagpanggap si Qiang Zuang na nasaktan daw siya para mapatalsik sa laro ang pinaka-importanteng player ng kalaban, at para magkaroon sila ng advantage na isang player. Pero sa kasamaang palad ito ay hindi pa rin sapat, at sa pagtapos ng first half, ay nakascore ang kalaban nila ng 8 puntos habang sila naman ay wala. Sinabi ni Duo Yu na at least man lang daw ay mapigilan nila silang makascore ng 10 pataas para hindi sila mapahiya, kaya sa second half, ay sumubok sila ng kakaibang strategy kung saan pinapalibutan nila ang isang player nila. What? Ito pa rin ay hindi sapat para pigilan ang kalaban nila na makascore ng pang-9 nilang puntos, kaya ang Dakshang ay ginawa na ang huling plano nila kung saan nilagay nila lahat ng players nila sa harap ng goal para pigilan ang kalaban na makascore, kahit pa nagamitin nila ang mga mukha nila para magawa ito. Samantala, sa mga audience, nakita ni Xiaozu si Janen at sinabihan niya siyang ang mga payments niya daw ay nawawala sa mga papeles, kung saan sinasadya niyang gawin para mabawasan ang gastos ni Duo Yu at matalo sa challenge. At nang mapagod na siya sa cocker-inag kay Xiaozu ay sinabi niya na din sa kanya ang totoo tungkol sa challenge, at sinabi din niyang ginagamit lang daw siya ni Duo Yu, at sinusubukan niya siyang makuha ulit, pero pinalo lang siya ni Xiaozu at umalis sa stadium, para kausapin si Mr. Jin. Sinundan naman siya ni Janen sa mga sulok ng buong lugar. Balik sa laban, dinadepensahan ng Dakshang ang goal nila hanggang sa punto na bogbog sarado na sila. Dahil sa kanilang determinasyon ay nakuha nila ang simpatiya ng mga tao, at nag-cheer na sa kanila, at kahit na ang coach nila ay sumali na din sa laro nang maubusan na sila ng players. Pero agad din siyang nakatapak sa bote ng tubig at nadulas kaya natanggal din siya agad sa laro na walang ginawa. Pero sa kabutihang palad dahil sa kanilang samahan bilang team at mga alaala nila ng magkasama at pati na din ang mga audience na sumusuporta sa kanila ay nagawa nilang tumagal hanggang matapos ang laro nang hindi na pinapa-score ang kalaban kahit isa. Nang tinapos na ng referee ang laro sa score na 0-9, ang buong stadium ay nagsaya na parabang ang nanalo ay ang Dakshang, dahil napigilan nila ang isang malakas na team na makascore ng 2 digits laban sa kanila. Sa gitna ng celebration, si Duo Yu ay nakatanggap ng tawag galing sa telepono ni Xiaozu, pero ang boses na galing dito ay hindi sa kanya at sinabihan siya na kinidnap niya daw ang girlfriend niya, at nagpakita din ito ng litrato para patunayan ito. Akala ni Duo Yu na ito ay isa na naman sa mga plano ni Mr. Yin at Mr. Lei kaya kumuha siya ng mga tao para paaminin sila, pero ang inamin lang nila ay hiner daw nila si Janen para pekein ang pera, at wala nang iba. Sunod si Duo Yu ay nakatanggap ulit ng tawag galing sa kidnapper, at pinakita niya sa kanya kung paano niya hinulog si Janen sa building at tinakat niya siya na gagawin niya din daw ito kay Xiaozu kung hindi siya magbabayad ng 10 milyon bago mag 6 o'clock. Ngayon si Duo Yu ay nasa isang mahirap na sitwasyon, dahil kapag nagbayad daw siya para iligtas si Xiaozu, ay malalabag niya ang rules ng challenge at hindi niya na makukuha ang kayamanan ng lolo niya. Ang hindi niya alam,
Ito pala ay hindi totoo, kundi isa lamang na pagsubok at huling test ng lolo niya sa kanya. Kung saan kailangan niyang patunayan na mas mahalaga sa kanya ang buhay ng tao kesa sa pera. At kung magawa niya nga ito, ay mananalo siya sa challenge. Lumalabas na si Janen at si Yazo ay okay lang, at ang kidnapper pala ay si Mr. Jin lang, na naniniwala kay Duo Yu na gagawin niya ang tama. Subalit sa paglipas ng mga oras, ginugol lang ni Duo Yu ang oras niya sa pag-iinom at pagkanta ng karaoke at hindi siya nagpakita sa tamang oras. Pagsapit ng 6 o'clock, si Mr. Jin at si Yazo ay naghahanda na para umalis, at sila ay nalungkot. Pero nang sila ay pababa na ng hagdan ay nasalubong nila si Duo Yu na umiiyak habang dala ang mga pera niya, at handa na para ipalit ang mga ito para sa buhay ni si Yazo. Sunod kinongratulate siya ni Mr. Jin sa pagpasa niya sa pagsubok at pinakita niya sa kanya ang huling video na iniwan ng lolo niya para sa kanya, kung saan pinagtataka niya kung bakit daw hindi siya nagkaroon ng asawa at mga anak kahit sobrang yaman niya. Pero ibinunyag naman ni Mr. Jin na siya daw ang partner ng lolo niya. Sa huling eksena, pagkatapos ng maraming buwan si Duo Yu at ang buntis na si Yazo ay kakabalik lang galing sa isang bakasyon palibot sa buong mundo. Ngayon na-enjoy na daw nila ng masyado ang buhay nila, at gusto na daw nilang e-donate lahat ng pera nila, pero naabala ang kanilang pagpirma sa mga papeles nang maisip nila na kailangan daw nilang magtira para sa anak nila sa hinaharap. Ang dalawa ay nagsulat ng mga listahan ng kailangan nila, at bagamat ito ay nagsimula sa mga simpleng bagay lang, sa huli na puno pa rin ito ng mga mamahaling bagay, kaya sa huli ay wala rin silang na-donate sa charity. Maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe my channel for more videos.